At kasama na natin live sa ating studio, syempre, Congressman Butch Pichay at owner ng Better Options Food, Miss Faye Diasta. Good morning po at welcome po sa Pro Pinoy. Good morning, Faye. Good morning, Kong. Good morning po, ma'am. Good morning po. Better Options. Yung pangalan ng company natin, Better Options? Ang brand name ko po, ang brand name po namin is Better Options, pero yung company name namin is Homemade Gourmet Ventures. Pero kung ako lang, sabihin ko, hindi Better Options, kundi Best Option. Best. Sabi kasi nila, Kong, may better pa rin kaysa sa best. Wala nang may better pa sa best. Wala na may better pa. Sa best na best na. Ay, So anyway, Better Option. Ibig sabihin kasi, mapagkumbaba yung ating owner. May mga ibang produkto kasi, pero sa nakita ko kasi, napakaganda ng packaging niya, maganda ng labeling niya. It's really classy. No? Totoo. So that's why I said maybe it should be Best Option kasi classy siya eh. Thank you po. Di the ba? best na. So anyway, Faye, let's start with your story. Naks. Paano kayo nagsimula? Before you went into this business, ano bang ginagawa nyo dati mag-asawa? Work po. Nasa automotive repair po kami. Hanggang ngayon? No, nasa logistics siya. Pero ako kasi, Kong, 2007, nag-formulate na ako ng products. Kasi eventually, ang gusto ko talaga, mag-produce ng products, mag-business. Kaso hindi ko ma-full-time kasi magkasosyo kami dun sa automotive repair niya. Hindi maganda magkasosyo. Nag-aaway kayo sa gabi. Hanggang ngayon naman po, magkasosyo pa rin kami dito. Nung 2019 po namin, ako nakapag-decide ako na mag-full-time na ako dito in 2019. So dun po, nag-start na akong mag-develop. Ang first product kasi namin, Spanish sardines and gourmet tuyo. Tapos in 2019, yun, pinag-aralan ko yung adobong tahong, tapos dinagdag ko yung buttered garlic tahong. So hanggang sa, ayan na po. Pero yung sardines, tinigil mo na? Tinigil ko, Kong, ang plano ko noon, nung inaral ko yon, bago pa lang, konti pa lang gumagawa. Tapos plano ko talagang pumasok sana sa supermarket. Pag pasok ko sa supermarket, ang daming Spanish sardines. You cannot beat them. Yes, at pati yung malalaking player, gumagawa na rin ng Spanish sardines. So sabi ko, ay, parang hindi ko to kakayanin. So, nag-concentrate ako sa tuyo. Kasi noong time na yon wala pang gumagawa ng tuyo. As in ko, konting-konti pa lang. When you say, yung time na yon 2007 po. 2007. Alam mo, matagal na naman yung gourmet tuyo. Tuyo. Matagal na nag-exist. And that is one of my favorite breakfast. Nung hindi ko pa inintindi yung bigat ng katawan ko. Tuyo. Kaya, alam mo yan, napakasarap niyan. Fried rice, tapos meron kang fried egg, tapos gourmet tuyo. Tingnan mo yung asawa mo, pinabayaan mo sa kusina. Actually, ko. Ibig sabihin, masarap talaga. Masarap talaga yan. Masarap. Especially because napakaganda ng gamit niya. So ano bang ginagamit mo na oil diyan? So, for the gourmet tuyo, corn oil po. Para Corn sa oil. mga para sa mga tahong olive oil. So Olive. bakit dito sa gourmet tuyo, bakit corn oil at hindi olive oil? Kasi alam mo naman yung olive oil, that's the queen or the king of all oils. Oils. Kasi kung mas ang sinasabi nila yung mga ibang nakakausap kong customers ko, dati kasi nag-try ako mag-olive oil. Pero sabi nila, mas malasa siya kapag corn oil ang ginagamit mo eh. Sabi niya, sa tuyo po mas malasa daw siya. Tapos sabi ko, ang taas ng olive oil. Ang presyo. Ang presyo. So sabi totoo ko, na talaga. sige, magko-corn oil na lang ako. Okay, ano na pa rin naman po siya, malasa Well, pa rin corn naman oil siya. is a vegetable oil, no? At sa corn oil, halos neutral yan. Di mo malalasahan. Kaya lang, siyempre, pag sinasabi mong olive oil, di ba, yung sa Italy nga, merong pasta dyan na olio lang eh. Oo, olio. Olive oil lang Yes, ang ginagawa. Tapos salt and then, Yes, of course, parsley, lalagyan lang nila ng lalagyan nila mga- ng parsley. Pagkatapos, lalagyan nila ng yung Parmesan cheese. Yes. Laban na yun. Yun na, opo. Oo, masarap na. Mapapabayaan mo na ako sa kusina noon. Opo. But olive oil is really expensive. Yes. It's grown in Europe, in Morocco, part of North Africa, and then Italy, marami ng olive oil, Italy, Spain, diyan. Diyan talaga yung olive oil. Opo. Very expensive. Yes. But very tasty. Yes po. At very healthy. Di ba? So, okay. Since 2004,
you started with toyo and then you started with sardines. Yes po. What made you decide na tanggalin mo yung sardines dahil grabe ang competition? Yes, grabe yung competition po eh. Pero, tandaan mo, ang mga tao, Filipinos are brand conscious. Yes. Opo. So, pag brand conscious ang Pilipino, better option. There can no other Other option. No other option than options. better option. So, once you have a name, pwede ka na pwede mo ibalik siguro yung sardines. Spanish sardines. Pwede. Diba? Opo. Sige. So, anong gamit mo na isda sa Spanish sardines? Tawilis po. Tawil. Walang mayroong yan. Meron. At saka, alam mo, yung isang maliliit, yung tabios, ano ba yung pinakamaliit na isda na ginagamit din na gourmet? Salinas? I think so, yeah. Yung maliliit, pagkatapos, bili ka ng soda crackers. Dilis. Yun ang ilalagay mo doon. Parang Wow! pati. Parang ano po. Di ba? Pang cocktails. Masarap yun. Tawilis po yung inyo. Tawilis po. Nung gumagawa ako, tawilis ang ano. Napakamahal naman ng tawilis kasi. At saka, you have a limited supply. Yes, Tagaytay lang po yan. Tagaytay. At saka very expensive. Yes. Seasonal pa. So, I think you have to make another kind of fish, yung maliliit na isda. Yun ang gamitin mo para magkakaroon ka ng gourmet. Kasi, like for example, may mga cocktails. Yun ang siniserve eh. Foreigners would love it. Maliit siya na isda eh. Well, the smallest fish is tabios, no? But hindi, ito mass-produced din. Pero dito siya sa Pilipinas. Pilipinas. Hindi ba dilis kong? Hindi, dilis, malaki-laki yung dilis. Mahaba Ganyan. Ito yun maliit lang talaga siya. Ano yun? So anyway, try to look for it and then try to make it para na sa ganon ay talagang meron kang pang-cocktails, no? Okay. Sige kong noted po. Kasi masarap yun eh. Dito po sa ano natin, meron na po bang nadagdag after the tahong? Wala pa po. Meron akong dinidevelop ngayon. Pero hindi ko pa siya maano. Ano po, yung Adidas, chicken feet. Dim sum style sana. Kaso, sa laki nun, ang konti nang nailalagay sa bottle. So, nag-iisip ako kung paano ko. Saka sanga-sanga eh. Sanga-sanga. Forget about it. Pero kasi kung pag na-pressure cooker mo siya, pressure cook siya, lumalambot. Oo, So, naman. nag-shrink naman. Pero hindi ko pa siya napapag-aralan maigi. Pang dim sum talaga yung chicken feet. Huwag mo nang isipin yan na maging gourmet yan. Opo. Probably, yung isang isipin mo, yung bangus. Bangus, Yung deli. mga style 1 month na bangus, maliit pa. Gagawin mo rin parang Spanish Sardines, opo. Kasi ang bangus mahal. Yung ating 150 grams nila, maabot ng 100 pesos yun eh. So, yun ang gawin mo na lang. Yung Spanish sardines. Kasi the way I look at your packaging, the way I look at the inside, mukhang masarap talaga yan. Oo, tempting. Ayan. So, it's not really difficult to make Spanish sardines coming from bangus kasi ang daming producer ng bangus. Bangus, yes. Opo. Di ba? And doon naman, kung gagamitan mo yan ng olive oil, premium ka. Yes, premium Na Spanish sardines. Di ba? Gagamitan mo ng olive oil, pagkatapos, alam mo naman na how to prepare the sardines, di ba? Yes, opo. I-dehydrate mo yan. Pag na-dehydrate mo na, ilagay mo na dyan sa box, sa bottle. bottle. Lagyan mo ng isang cut na carrots. Carrots, laurel. Yun yung mga standard. Carrots, laurel, tapos sili, onions, onion. tapos sili. And then, lagyan mo na ng oil. Tapos takpan mo. Takpan mo. Ayan. Tapos Benta. ilalagay mo na sa retort machine. Opo. Dapat meron ka ng retort machine. Meron akong pressure canner kong. Meron ka na? Yes, Yun. opo. Laban na yun. Opo. So, gaano kalaki yung capacity mo ng pressure, Yung pressure canner ko po, it's 941 eh. Nasa 37 to 40 bottles po na ganyang size. Ba, malaki-laki na Yes. yun. Opo, yun na po yung pinakamalaking pressure And then, canner. how many degrees centigrade yung, yung heat? 15 PSI na nasa 250 po Fahrenheit. Talagang maluluto yan. Opo. And then, steam ang gamit mo? Pressure cooker, pressure canning po. cooker, Opo, pressure canning po. Okay. Ngayon, kasi yung ginagamit ng iba talagang yung heat. Heat. Yung steam. Steam at 100 degrees centigrade. Kaya lang, doon sa pressure canning, mabilis lang yun. Siguro mga 1 hour. Yung sa tuyo po is 1 hour, pero yung sa tahong po nasa 15 minutes. 15 minutes Opo. kasi Luto na kasi sobrang yun sobrang init yun eh.
Sobrang Yes. init. Imagine mo yung oil. Yung oil, pagkatapos kung ano, ano yung init sa labas, ganon din ang init sa Sa loob. loob. Yes. Kaya mabilis 15 minutes. 15. Pero yung tuyo, matagal-tagal. Yes, matagal po. Kasi pag binuksan mo yan, kinain mo yan, pati yung tinik niya, malambot na eh. Yun ang sarap. Yun yung Mamumuya. pressure. May pressure kasi. Pag malakihan na, ang gamit nila dyan, retort. Ang gamit steam. It's a cylinder. Pagkatapos ipapasok mo. Ilan po yung nasasalang niya doon sa isang salangan lang? 37, hindi ko siya full load eh. 37 maximum ko na nilalagay po sa isang salangan. Pero sa pressure canning, anong oil na ang gamit mo? Olive oil pa rin po. I mean, olive oil para sa tahong, corn oil. Sa loob, pero sa labas. Wala po, water lang. Water? Opo. Steam nga. Steam. Steam. Actually, kung vacuum yan, hindi mo kailangan ng high pressure. I mean, high heat. Low heat lang, 90 degrees centigrade. Pag vacuum. Vacuum. Ito bottled. Nabanggit niyo po na, di ba, premium nga tayo dahil olives. Ano po yung market natin sa ating produkto? AB. AB market po ang target ko. Tapos OFW na naghahanap ng additional income o kaya yung mga kababayan natin na nakakamiss ng mga pagkain Lasa. Pinoy. Opo. Tsaka mas madali kasi. Pang-export nga yung Yes, product opo. ng better options. Opo. Actually, ready to export na po siya kasi FDA certified na siya. Kahit fish kong, dadalhin sa US, mga ganun. Well, sa US, mahigpit sila. When it comes to food products, mahigpit sila. But sa Middle East, basta halal yan, Pwede. pasok yan. And then Europe, hindi naman gano'n kay strict ang Europe. Europe nga, yung mga daing natin, pwedeng i-export doon. Pero ang US at saka Australia, sobrang higpit. Mga hotel, restaurants po, may sinusuplayan na tayo. Supermarkets po. Nakapasok na ako sa supermarkets. What supermarket? Ang first engagement ko was at Fisher Mall, Malabon and Quezon Avenue. Okay. Tapos ngayon nasa Unimart na ako, nasa Ooh. Cash and Carry, tapos Makati Supermarket po. Wow! Wow, Unimart! Wow! Bigyan mo ako ng sample. Tingnan Yes, natin kung yes. may pasok natin sa SNR yan. SN. Gusto ko pong mag-apply sa SNR. O tawagan natin mamaya. Ay, salamat kong. Tawagan natin. Ngayon, tawag nito. Magkano naman ang benta mo, ang retail? Ang retail po niya, Mic ang retail po niya for the tuyo, the regular tuyo is 250, the spicy is 260. For the adobong tahong, 250, yung buttered garlic is 270 po. Bottled garlic. 270. Mahal kasi yung garlic eh. Yes, opo. Tsaka yung premium Tsaka butter ang butter, ginagamit ko. Opo. So when you say buttered, tawag nito, nilalagyan mo rin ng olive oil yung buttered. Yung pag isasalang ko, kasi kung ang ginagawa ko muna, olive oil muna para ma-brown yung garlic. Tapos tsaka ko lalagyan ng butter. Kasi yung butter in itself is an oil. Yes, it's an oil. Opo. Opo. But it's a mixture of oil and water. Yes, opo. Kaya nagiging solid siya. Kay butter na. Kasi pag inuna ko yung ginisa ko yung bawang sa butter, hindi siya na Kaya sabi nila sa akin, hindi, igisa mo muna siya sa oil. Kasi yung melting point ng butter, low heat lang opo. yan. So hindi mo magigisa talaga yung garlic. So kailangan olive oil ang Yes. paggisa mo. Ayan, talagang I'm amazed. I'm amazed. So may FDA ka na? Yes, meron na po akong FDA. Doon sa Tawilis, meron ka ring FDA? Wala po. Yung 4 pa lang po ang napa CPR ko, FDA CPR. Medyo may competition ka nga lang sa bangos, pero pwede ka mag-mass produce ng bangos sa bangos sardines. Oo nga, sige diba? po. Or kaya, pwede ka rin bumili ng tamban, gawin mong sardines. Tamban. Mura lang naman yung Tamban, tamban. opo. Yun naman ang ginagamit talaga. Yeah. Yung sa Spanish sardines, tamban So po. like for example, sa Bicol minsan, pag grabe yung harvest ng tamban, pinamimigay na nga lang yan. Murang-mura. Very cheap, very cheap. Ito po sabi nakalagay best paired with champurado. Yes. Oo, meron. Ano ba yan? Tuyo. Champurado po. Kasi ang nilalagay mo nga sa champurado, yung daing eh. Danggit. Ikaw naman. Wala. Hindi mo alam? Hindi ko pa na-try. Pero ano po yung best seller sa kanilang 4? Ang best seller ko po talaga Tuyo? yung tahong. Tahong? Tahong variety ko. Kasi siguro parang
first time nilang makakita na naka-bottled yung tahong, kaya na-curious. Pero yan po kahit sa mga supermarkets ko, yun ang fast-moving ko. So, hindi ka ba namang problema sa supply ng tahong? Hindi naman po. Regular na, Cavite po ang Sa bagay, supply ko Cavite Oo. talagang Yes. sagana dyan yung Yeah. tahong, no? Tsaka sa tagal na kong namomonitor ko na kailan siya mataas, kailan medyo limited yung supply, kaya gumagawa na kami pag ganun. Nasubukan mo na gumawa ng gourmet tinapa? Ay, di pa po. Pero may mga nakikita ako sa supermarket din na ganun. Tinapa. Tinapa. Yung parang Spanish sardines pero tinapa ang ginagamit po nila, Subukan di ba? mo nga. Oo, subukan din. okay. Give us a sample. Tingnan natin. Sige po. Kung ano yung magiging effect pag ginorme mo yung tinapa. Okay. Sige po. Gourmet Diba? tinapa. Tinapa. Sige. Yung ano daw po, yung tahong daw po, kapag may advisory ang BFAR, hindi kayo nahihirapan. Yung Cavite po, di ba, affected ng oil spill? Pag may red Yes. tide, Oo, pag may red bawal talaga bumili Yes, ng pag opo. may red tide. Member naman po ako ng BFAR, so nakamonitor ako Ayun. kapag may announcement ng red tide. Pero bihira na meron sa Cavite, usually bandang Palawan. Yun yung mga Mindanao side yung madalas na nababasa ko pag nag-advisory sila. Mga red tide. Alam mo, Faye, one of my favorite na daing is yung labahita. Maalat. Maalat yun. Maalat. Hindi naman. Or ang tawag sa amin yan ano bang tawag sa amin ng isda na yan? Pero talagang meaty siya Opo, oo. Yun yung Meaty. mataba Mataba. Pero why don't you try? Gawin mong gourmet yan. Labahita. So, karamihan kasi gumagawa ng gourmet, tuyo lang. Oo. Yes. Tuyo lang ang alam nila. Ako Pero din. they don't know that there are other daing na talagang masarap. Yung labahita, isa yon. Meaty siya, mataba. Pag ginawa mong gourmet yan, I'm sure, baka yan ang magiging bestseller. Saan abundant, sir, ang ang Labahita. Marami yan. Marami kang mabibili. Mamaya, I'll tell you kung saan Labahita. masarap nga yung isda na yan pag iniihaw. Kasi ang alam po siguro natin yung din-ride na Oo. Oo, yun din actually, yung, yun yung kaya nasa sabi isip natin ko. maalat. Oo. Baka yung kay kong fresh pa. No. Talagang yan. Din-ride? Din-ride. oo. And then in Palawan, meron din silang tinatawag na lamayo. Lamayo. Lamayo is just like daing na bangos, basa siya, hindi siya dry. But minsan mayroon din dried. Yung lamayo naman, ito yung parrot fish. Ito yung mga samaral. Okay. So these are the two daing na i-introduce ko sa iyo para magiging gourmet. So yung lamayo from Palawan, And labahita. ang labahita. Tingnan mo, baka hindi ganyan ang kulay ng labahita, medyo light brown. Opo, light brown yun light brown Parang yun. golden orange. Golden, tama ka. Light brown. Pala talaga. Oo, yun din ang nasa isip ko Oo, tama pa rin. Light brown. Ang tawag sa amin yan sa Bisaya, gangis. 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 Nako, tama-tama, nandito may bisita tayo from Cagayan de Oro. Oh. Si Wawi Obisiona. Wow. Alam mo, hindi ko kahit yan, kaya ang katimbang ko yan. Hindi ka hype. Malakas pero rin yan diba? kumain. Oo. Lalo na pag mga gourmet, nako. Gourmet. Ang kalaban mo dyan, diabetes, kasi grabe ang kanin Kanin. At saka high blood kasi maalat. Pero wala tayong magagawa. Masarap Try pa rin. in moderation. Yes. In moderation. Lahal naman. in Disiplina. So, ang tawag sa amin yan, gangis. Gangis. Sa Bisaya, gangis. So, parang may ano siya, yung may horn, unicorn na isda. Ang sarap yan na daing. Okay, gangis. So mamaya ipapakita ko sa iyo para maghanap ka na sa palengke Sige. at gagawin mong gourmet at dapat ang unang titikim hindi yung asawa mo kung hindi ako. Sige po. Ay, At saka yung Promise. lamayo. Lamayo and Galing naman ito sa ano. Ayan po, Ayan, yan yung ano. yung Labahita? isda na yan. labahita. Yan po yung labahita. I don't know kung anong tawag sa Tagalog yan. Basta sa amin, gangis yan eh. Gangis. Ang sarap ng daing na yan. Okay. So, Meaty sinigaw. siya, meaty, tapos mataba. Tapos pag ginawa mong gourmet yan, pag-aagawan yan.
Ayun. sige. Baka hindi ka na makapagbenta niyan dahil yung asawa mo lang, uubusin na yan. Tamang-tama, naghahanap ako ng additional products eh. Ayan, Sige, labahita, and then of And, course, yung sinasabi ko sa'yo, lamayo. Lamayo. I think it's very popular in Palawan. Sa Maral yun, na isda. Tingnan nyo, lamayo. They prepare that into, they start parang wet siya na daing, kagaya daing na bangus, but dinadry din. So, hindi siya masyadong maalat. Ang sarap sa breakfast noon. Nako. Nako, ang dami na pong sinadjust ni Kong, pero yun yung Parang dalawang gusto ko na itatry. umalis dito at kumain ng lamayo. Dude, eto po sa ating mga produkto, ano po yung shelf life niya? 12 months po. Parehas po, Ayan, lahat tahong. po, opo. Tahong and the tuyo po, 12 months. Actually, that's very conservative. Ano? Yes, opo. Considering the fact na talagang walang bacteria yan at saka nakalubog sa oil, kahit 2 years yan, 3 years, 4 years, hindi pa sisira Opo. yan. Actually, yung tuyo po, proven ko na 2 years. Kaso, naka-laboratory kasi ako ngayon, so far, 1 year pa lang. So, kaya sinasabi ko 1 Alam mo, year hindi pa lang. naman talaga 12 months ang ano niyan. Shelf life. Shelf life. Dahil pag nabuksan yan, ubus yan. Ubus eh. agad. Totoo naman. So, wag na natin mag-usapan yung shelf life. Dahil pag nabili yan, ubus yan. Maamoy pa lang yan, ubos yan. Nako, pag breakfast niyan. Alam mo, kahit ako, breakfast, lunch, or dinner, hindi ako nagsasawa dyan. Gourmet. Masarap eh. Yung atin pong mga produkto, available din po ba siya sa online? Yes, Shopee, Lazada, Grab, doon po. Sa Facebook page Sa po Facebook page ko po, pwede rin silang umorder doon at Better Options Food. Pwede rin sa IG. Tapos meron din po kaming website, www.betteroptionsfood.com. Ayun. Have you started exporting already your product? Not yet, Kong. Pero kung familiar po kayo kay One Export, nasa One Export website na po ako. Okay. In the UK, most part of Europe, may mga Filipino stores na rin doon. Maybe you should contact them. Nasa mga website naman yan, no? Filipino stores in UK. Ayan. Padalhan mo ng samples. Filipino stores in Italy. Countries na maraming Pilipino, number 1, UK. Number 2, Italy. There's a lot of Filipinos there. Alam mo naman tayo, Roman influence, Roman Catholic. So there's a lot of Filipinos in Italy. There's a lot of Filipinos in UK. And there's also a lot of Filipinos in France, Spain. So padalhan mo ng samples yan. Sigurado ako papatok yan. Kasi mamimiss nila yan. At pag natikman yan ng foreigner, sa totoo lang itong gourmet tuyo, pwede mo yang ihalo sa spaghetti. Pasta. Yes, pasta. Sa pasta. Kung wala pang gumagawa rito, I think you have to make a suggestion in your page na menu with regards to your product. Mga Masarap yan. gagawin. Kahit yung taho. Taho. Actually, yung tahong, nilalagay Pwede nila mong sa ilalagay pasta. sa pasta. So, ito yung pasta na may Filipino, fusion Touch, between opo. Italy and the Philippines. Filipino. Di ba? Lalo na kung may labahita. May labahita at lamoyo. At Lamayo. lamayo. Wala pa ba kayo nakitang lamayo? Mahirap hulihin Lamayo daw. from Palawan? Kasi talagang favorite ko yan din. Bukod po dun sa pasta na nabanggit ni Kong, kayo po ba na-try nyo na rin po sa ibang luto yung inyong mga produkto? Hindi pa, ma'am eh. Pero usually yun, sa pasta lang. Pasta. Kasi ano mo lang, magpapakulo ka lang ng Pasta. pasta, tapos ibubuhos mo lang doon. Yun na. Yun na. Pwede na May siya. olive oil ka na. Yes, Oo. Tapos lagyan mo na lang parmesan cheese. Ayun. Pero kasi sa kanin lang, solve ka na eh. Oo. Kanin talaga the best. Well, that's the Filipino, Oo, kanin kasi Pero pag talaga. fusion between Italy Pasta. and pasta talaga yan. May resellers po tayo, ma'am? Meron po akong mga resellers. Marami ring inquiries na gustong mag-reseller. Open naman po kami for reselling. Pwede rin kami for rebranding. Meron kasing kumukuha sa akin na gano'n eh. I-deliver ko na walang label. Sila na po ang nagli-label. Own label na nila. Oh, doon po sa resellers po, magkano po at saka ano yung minimum order po nila? Minimum of 12 bottles assorted po. Pumapayag na ako. Nabibigyan ko na sila ng special rate. 12 bottles. Opo. Ano pa rin po yun? Magkano po yung bigay natin? Kunyari, 270.
12 bottles. Oo, depende. May iba-iba kasi yung discount na inaano ko. Pwede naman nila akong tawagan. Madali namang pag-usapan yung price po. As long as hindi pa naman ako lugi, basta kaya pa naman yung hinihingi nila, binibigay naman namin. Doon po sa setup ng rebranding daw po, ano-ano po yung mga inclusion, mga... Hindi, basta kapag rebranding po, ibibigay ko sa kanila bote na lang na walang label. Tapos sila na, bahala na silang maglagay ng sarili nilang label. Kasi mahirap kapag ako yung magpo-provide ng label kasi ang mga printer ko may minimum. Sa rebranding ko, isang box lang naman. Pag rebranding ko, isang box lang naman, pwede Isang na. box. Isang box na 24 bottles ang laman. Grabe naman. Ganon lang. Huwag kang Opo. pumayag. Pag rebranding, magkano pa rin ang minimum? Let's say 12 boxes. Kasi kung lalo na yung mga nag-i-start pa lang, gusto lang muna nilang subukan sa para bagay, at least oo. kasi minsan ito pala yung mabenta sa amin. So yung mga next order nila, alam na nila kung ano yung fast moving. So, ilan para sa yung kanila. resellers mo ngayon? Hindi ganun karami kasi concentrated kami sa supermarkets. Yung usually ang mga resellers ko, meron akong 2 sa Cebu, pero in-order nila sa akin yung through Shopee. Ganun ang order nila para kasi mas mura nga naman ang shipping kung ipapadala ko. Ganun po. Tapos meron Laguna, merong Cainta, mga ganun Rizal. po. Sa ngayon, ilan na ba ang empleyado natin? Ang empleyado ko po, meron akong 2 regular, tapos isang dicer, meron akong sales staff, yung nag-aalok sa mga supermarkets ko, pero hindi siya regular sa akin. By commission By siya. commission, Opo. Tapos, meron akong driver, delivery boy. Si Husband. Pero ang regular ko Hindi, kung I thought that yung husband mo is the food taster. Taster. ganun din. Marami siyang All marami around. Multi-role. Pwedeng food Financer, taster, financer, pwedeng driver. Better. Or, Gano'n naman talaga kami mga asawang mapapait at nagmamahal sa asawa. mga best options. Kahit anong utos, sinusunod. Iyon. Yan po. Out of love yan. Hindi yan tinatawag na under, di ba ko? Hindi, baka hindi makatikim eh. Pag food business, hindi outside the Colombo, kung hindi, wala kang matitikman. Oo, hindi ko kakakain. Ayan. So, yung atin pong mga tauhan, nasa inyo naman po. Yeah, opo. Actually, ngayon, iniwanan ko sila gumagawa sila. Kasi may delivery kami ng tahong kagabi. So, yun. Ayan, Vic, ano bang gusto mo rito? At tumitingin ka. May tinatarget na nga ako yung tahong. Tahong, mamaya. Buttered garlic. Makakatikim ka dyan. Opo. Tapos, okay. What are your future plans? Kasi I could see a good future in this business. What are your future plans? Do you tend to inquire to acquire yung mga tinatawag na retort machine? Kasi kunyari magma-mass produce ka na, kailangan mo na talaga niya ng retort machine. Okay. Actually, ang end goal ko talaga, export. Nung nag-uumpisa nga ako, ang dami kong sayang kasi ang dami pang natatapon. Pero na-invite ako ni DOST setup. So, sila yung nag-introduce sa akin dun sa mga canning machine. Hindi ako familiar kung dun sa retort po na sinasabi nyo. Retort is a cylinder. It's a big cylinder. Mas malaki yung capacity. Tapos, pagsara mo niyan, talagang sealed na sealed siya. And then, papasok ngayon yung steam. Papasok yung steam. So, depende kung ilang degrees centigrade ang gusto mo. Okay. So, kunyari, 100 degrees centigrade or 150 degrees centigrade, ganong kainit sa loob ng chamber. Yung time ko, same lang din. Depends. Like, for example, kung yung gourmet tuyo is 1 hour, probably 1 hour din. Kasi mas mabilis nga yung kanya yung pressure cooker. Kasi direct yan Yes. Direct fire. Ito naman steam lang Steam lang. Ang kagandahan sa steam kasi nakokontrol mo yung temperature talaga. Kasi kung ang end goal ko nga is export, syempre kakailanganin ko na mas malaki. Ayan. Mas Mamaya malaki ipapakita ko sa iyo magkano yung retort. I'm sure na may maliliit-liit diyan na probably affordable din. Pwede mong orderin 'yan. Para nang sa ganon ay makaka-mass produce ka. Yes. Of course,
isang expensive part of your is the packaging. Yes. Yung bote mo, I think, how much is the bottle? Yung bottle lang kong 18 pesos ang cost ko po niyan. 18. But because you are buying it here from mga resellers then, mga dealers, distributor. direct. But if you buy it from China, the cost probably would be 1/2. Pero sir, yung MOQ nun, Walang problema. Mamaya, May kinukuhanan papakita siguro. ko sa iyo kung pwede ka, paano mag-save ka ng mga cost ng bottling mo. Like for example, ito, pwedeng mabili mo lang ito ng mga 10 pesos. At cost mo na yan, 10 pesos. Laki Kasama ng na yung tubo nila, no? Magnegosyo nga tayo ng bote. Bote. Oo, kasi karamihan din ng mga pro-Pinoy idols po namin, nag-gourmet in a bottle yes, din. oo nga po Na eh. mahal And then, din makuha. when it comes to the printer, you can buy a small digital printer. Para ako na lang po. Para ikaw na lang mag-print. And then, pwede mo pa ma-improve yan. So, wala kang minimum. All you have to buy is buy a very classy paper like C2S paper. Or kaya, alam mo, may mga paper dyan na mabibili ka na mayroon ng adhesive sa likod. Yes, meron na po. So, yun. Madali. Tapos, bili ka na lang ng cutter. Kahit pa manual muna. Then later on, pag lumaki ka na, then you identify a printer. Di ba? Kasi I could see a good future in your product. Ako, thank you po. Yung sa pag-ano po natin, sa mga deliveries po natin, ilan po yung kaya nating magawa? Kunyari, merong order na malakihan. Ano po ba yung mga order na malakihan sa inyo ngayon? Ang pinakamalaki, yung mga supermarkets po, pero hindi naman sila talagang ganun kalaki ang in-order. Kasi syempre, chine-check lang din muna nila yung But once a month, meron silang orders. Kaya naman, kasi ang ginagawa ko po, marami akong on-call. So kapag marami pumasok na order, nagpapapasok ako ng maraming empleyado para gumawa. Pero kami kasi, since mahaba ang shelf life niya, gumagawa na talaga kami. Store. Kahit walang order, nag-store na talaga kami. Lalo na kapag season na alam namin pataas na yung raw materials namin, nagma-mass produce na kami. Gaya po niyan, holiday season na. Yes, Ano po opo. yung mga ginagawa nating preparations for that? Sa ngayon, nag-uumpisa na kaming mag-produce ng mga tahong. Tsaka yung tuyo po namin, kasi medyo matagal po ang proseso niyan eh. Matrabaho talaga. Ayan ang ginagawa na talaga namin. Every week, basta kapag every week may schedule yan. O ganitong araw, 2 araw, eto muna gagawin natin. Kahit preparation lang ng tuyo, prito, tanggal ng ulo, balat, tapos i-freezer lang muna, wag munang i-process. Kayo din po nagtatanggal-tanggal din kayo? Minsan, oo, kasi nung una namang nag-uumpisa ako lang naman lahat eh. So, ngayon, pag nami-miss mo, so tutulong ka, di ba? Minsan ako, pero kasi sa dami na rin ng mga responsibilities mo, hindi ka na pwedeng mag-micromanage. Kailangan mo na rin talagang kumuha ng taong gagawa. Yes. Yung ulo po, sa natin nilalagay? Wala, Waste. waste lang yun, tinatapon lang. Ang problema ko ngayon, yung shell. Kasi sa sobrang dami, naghahanap ako ng pwedeng, baka may gustong kumuha nun. Dati may inaalokan ako yung mga nagka-craft, kasi baka magamit nila. Pero wala eh. Lumapit na ako sa DOST, baka may lumapit na sa kanilang nangangailangan ng mga, kasi sayang eh, Oo tinatapon nga. lang eh. Ano po bang pwedeng gamitan ng shells ng tahong? Handicrafts. Handicrafts. Yun nga po. Pang handicrafts. Yung ulo naman po ng ng Tuyo. tuyo. Alam mo, if you grind that, pwedeng pang feeds ng dog. Dog. Kasi yung mga pusa ayaw nila yung ulo. Ulo? Eh. Ayaw nila yung ulo eh. Hindi, i-grind mo yan. Gagrind. I-grind mo. Para Try nyo nga, ma'am. Tapos kaya baka baka pwedeng pwedeng- inegosyo din. O kaya pwedeng baka substitute sa salt. Kasi since Maalat. maalat yun, Oo, no? oo. Kung powderized na siya, baka pwede siyang gawing pang-asin, pang-alat ng Oo. pagkain. Dagdag lasa din yun. Ngayon po ba may mga may mga bazaars, upcoming bazaars na attendan? Yung huli ko pong bazaar, yung sponsored by Escaparate.
member po kayo ng Yes, Escaparate? member po ako ng Escaparate. Ayan, invite niyo po silang maging member ng Escaparate. Ang Escaparate po yung online platform. Yes. Kung saan na ang mga mabibili niyong produkto dyan, mga Local. local Yes, products. local. Ayan. Opo, ini-invite ko lalo na yung mga nag-start up na negosyante to join to join our Escaparate community po. Hanapin niyo lang po kami sa Facebook, Escaparate, tapos mag-sign up po kayo doon or mag-send kayo ng message, may sasagot naman po agad sa kanila. Ayan. Yun po yung bazaars na natandaan nyo. Yes, yun yung last na bazaar ko. Plano ko pong umattend ng bazaar next year, yung malakihang bazaar talaga. Para rin, kasi yung mga nakakausap ko, sabi nila, marami ka ring makukuhang mga exporters dyan. Yung mga makakakilala ka ng mga ganun. Partners. So, yes. So, plano ko po, pinaghahandaan namin by next year, sasali kami sa isang bazaar. Ayan. Abangan nyo yan. Watch out. Pero sa mga promo po, this holiday season, meron na po bang naiisip na pakulo? Hindi. Usually po, nag-o-offer kami ng mga gift packages po. Ano po yung mga nun? Mga... Ang laman ng isang, kaya kasing maglaman ng isang box ko ng 4 bottles po. Ito po, ito. Yes, yung ganitong box, 4 bottles po. Tapos usually kapag Pasko, merong umu-order sa akin na pinang-giveaways din nila. Regular yun, parang 2 years na every Christmas umu-order siya sa akin. Na binabox po Hindi, niya? siya na ang nagbabox. Own label na rin niya. Pinamimigay niya. Okay. So, kapag ganito po na nasa box, tas 4, magkano po yun? Kasi usually ang cost nun is 1,000 eh. Binibigay ko ng hanggang 900. Oh, kasama Merry na yung Christmas. box. Opo. Very mapagbigay. Ay, pero depende po, kasi 4 naman din ang Yes, flavors, opo. 4 na Yes, din. oo. Paano kapag gusto po nila yung lang, tahong lang? Yeah, pwede. Same price lang ang binibigay ko. Kung gusto nila 4 na tahong lang. Kasi kung 250 ang benta ko ng tahong, 1,000 na yun eh. May kasama pang box, mahal din ang box. Oh. Ito po yun. Ito po Yes, yung tinutukoy ni ma'am. 4. Tapos, Gift item, no? Yes, gift for item po. holiday. Kahit hindi po holiday, Yes, present kahit siya. hindi holiday po. Opo. Aha. Ayan. Ang mga comments. May suggestion din sige ako. po. I think you have to redesign yung packaging mo kasi hindi siya attractive from afar. It will not attract right away. Right away, opo. So kailangan from afar, maglalaway na kagad yung tao. Tinatawag natin yung Sige po, Kong. Si Pearl Parmalee, talagang mahigpit siya diyan sa labeling at saka design. Para yung malayo pa ba, very attractive na siya. Attractive na. Sige, Kong. Diba? Ito kong yung garlic tahong. Blue. Garlic. Dapat makikita mo rin yung garlic May tahong visuals, no? visual. Sige po. Kayo lang din po ba nag-design yan or may help na po ng DTI? May artist po. Yung printer ko na ang nag-design. Artist, basta. Okay. Ayan. So I Comments think you mo have po. to ask some people to really Yes. redesign Redesign po. your Sige label so that it will look very, very attractive. Okay. Sige, Diba? Kong. Sige po. Comments muna ngayong umaga dahil nag-aantay na sila para sa 8,000 pisong makukuha. So, wala 8,000 na ba? Yes, go! Oh my God! 1 million tayo dito. Sabi ko nga sa'yo, aabot niya ng 1 million eh. Ang comments, ihatid na ni Andres Bonifacio Jr. Yes! Good morning, Kong Butch and Miss Joanna! Dali, ito na ang mga nagpapabati sa atin this morning. Julio Luna, Erlinda Bachiller, Teresita Concepcion, Janice Charity Atienza, Elizabeth Macabasco, Joby Macabasco Campos, Elizabeth Ito yun. Kamaling, Julius Precioso, Richie General, Luan Cherry Macabani, Jeff Piamonte Hilario, Sara San Antonio Chua, Perlita Vargas, and Mary Jane Albia. Sabi ni Jejo San, magandang umaga po, Pro Pinoy watching from Korea. Talaga lang ha? Tage, mag-glide-glide ka dyan sa Korea ha? Sir Wawa from Cagayan de Oro, magandang umaga po sa inyo, watching live dito sa ating studio. Walang pamasahe ito pa si Dio, gusto manghula sa ating hulaan. Hulaan, kapital ko. Genevieve Columa, wow, pwede na palang gawin sa tahong yan. Sarap Susubukan ko yan. Hindi po ba nasisira sa bote? May kailangan po ba na preservatives na ilagay? Ayan, may kailangan daw po bang preservatives? Wala po. Lahat po ng products namin no preservatives. Organic na organic. Organic, opo. Proper canning lang talaga. Okay. Saka proper heating. Heating, opo.
Oil in itself is a preservative. Yes, opo. Oo, nasabi na yan ni Kong last time. Okay. Tristan Gulay, always watching po sa Pro Pinoy. Marami na talagang natutulungan na negosyo. Maraming salamat po. Joby Jane Hernandez, Pro Pinoy, na marami na naman tayong matututunan. Ako, kaya hindi nyo magagaya ito. Josephine Tuason Palayan, wow, masarap po yung paa ng manok. Sobrang humahanga po ako kay Sir Kong Butch Pichay. Aba, ang galing niya po magpaliwanag. Idol po kita. O Sir Kong, may uma-idol dito sa inyo. Senando Celerio, may nakita akong pickled mango. O ba, hindi ko nakita yun. Sa pinakita sa picture, available pa rin po ba ito? May pickled mango po. Meron kasi akong pickled mangoes, pero kasi dahil nakita ko na yung movement ng products, nag-concentrate ako sa apat. Aha. Opo. Pero may, yung ibang supermarkets ko may available na pickled mangoes po. Ako, ano rin yan ni Sir Kong ha, yung parang magko-concentrate ka lang doon sa product. Yeah. Yes, ka. Best-selling. Huwag masyadong marami. Opo. Okay. Edna Cruz, ang galing naman ng guest. Very business-minded. Ang daming naiisip. Nakaka-inspire kayong panoorin at pakinggan. Supported pa kayo ng asawa ninyo sa business. Aba naman, napaka-sweet naman. Lorna Baltasar, masarap po yan sa mainit na kanin. Ako kahit malamig, masarap to. Mabilis talaga mauubos yan. Hindi na kailangan ng expiration. Nasabi kanina yan. Belinda Silangan, okay yan sa mga nagmamadali. Init lang sa microwave. Pwede rin ilagay sa pasta. Tapos aligi, ang sarap din po. Ayan ang ating mga comment this Thursday morning. Back to Studio 2, Kong Butch and Binibining Joanna. Ayun. Kayo ba may mga challenges din kayong naranasan? Yes po, lalo na nung nag-uumpisa ako sa tahong. Kasi nung hindi pa ako natulungan ng DOST, nung hindi pa ako nakalapit sa kanila, syempre nangangapa ako kasi wala ka namang hindi katulad ng tuyo, may mga nag-o-offer ng processing kung paano gawin ang tuyo. Sa tahong wala. So sariling aral mo talaga, YouTube, tapos research, gawa, tapos titingnan mo. Ang dami kong ginawa, tapos alam mo yung nasisira. So hindi ko siya ma-perfect, parang after 2 weeks, hindi na siya pwede. So tapon na naman, ganun. Ang dami rin mga ganun. Ganun naman pag nagne-negosyo, 'di ba? Pagdadaanan mo naman lahat 'yan. Basta wag ka lang tumigil. Tsaka pag first time din. Tsaka, Yes. pero gustong-gusto nyo naman po talaga yung tahong. Oo. Saan nyo po ba nakuha yung idea that time last? May nakita rin lang ako. Sabi ko, magandang i-add to sa tuyo So inaral ko siya. Adobo, tayong mga Pilipino naman, madali naman tayong gumawa ng adobo. So inaral ko lang siya. Tapos nung feeling ko, masarap, okay. So i-battle natin, same processing ng Tuyo. So yun, tapos nung nag-move siya, tsaka ako dinagdag yung isang variant. Ayan. The butter. Talagang nag-i-evolve talaga yung mga produkto, no? Pag na-perfect na yung isa, Yes, oo. talagang another version. Yes. May spicy rin po ba kayo ng tahong? Wala po regular lang talaga yung nilalagay ko. Kasi yung feeling ko lang, yung buttered garlic, pag ginawa kong spicy, baka magsapawan yung Lasa. flavors. Kaya although yung tahong, hindi siya maanghang, pero nilalagyan ko siya ng sili, konti lang, para lang, alam mo yun, yung lansa, kahit papano, yung lansa mawawala. mawala. Ma-neutralize. Kahit po yung sa regular, yun po yung may sili. Yung adobong tahong, ang nilalagyan ko ng sili. Pero yung buttered garlic, wala. Ayun. Ayan, Kong, hulaan mo muna ang kapital ko. Magkano na ngayon? 8,000 pesos. Wow, 8,000 pesos. From Montalban ito, ano? Yes. So, ibigay na natin kay Andres kasi pasigaw yung tanong ni Andres. Oo nga. Natataranta tuloy yung mga callers, Callers. 'di ba? Hindi tuloy nakakahula. Kinakabahan daw agad. Kaya ito na, Andres Bonifacio Jr. Ayan, mula sa Montalban, Rizal, ang ating lucky caller. Dito sa Hulaan Mo Ang Kapital Ko ay si Alfredo Lugto. Ayan. Lugto. Lugto. Tulog. Gandang gabi. Umaga sa'yo! Si Andres ang tulog. Alfredo. Uy. Ayan, naka-tune in siya. Ibig sabihin.
Good morning, Alfredo. Yes po. Tatanong sa'yo si Andres. Okay, Alfredo! Ready ka na ba? Parang na, hindi ka pa nanalo na 8,000, kinikilig ka na! Wait lang po. Okay, ready na? Ano, Magtatawanan na lang ba tayo? na tayo dito? O maghuhulan? Sige, sige. Okay! Parang napilitan ka pa talaga! O, sige na! Hulaan mo na, Alfredo, kung magkano ang naging kapital sa pagsisimula ni Ma'am Paige Yesa sa pagsisimula ng kanilang Better Option Food Products! Okay na ba? Hindi pa! Bukas pa! Ano lang? 270. Ano daw? 200? 70. 270,000 pesos! Ayan, tanong mo na kay ano? Okay, sige, Joanna! Tama, no? 270. 270 lang. Wala siya sinabing 270 pesos, hindi 1,000. Okay. O sige, Joanna, itanong mo na, makakuha niya kaya 8,000? Oo nga, baka Cross your ngayon. fingers. Cross your fingers. Oh, may Malay mo 70. naman. Medyo konting intro naman. Taradan! Ma'am Faye, magkano po ang naging kapital? Opo. 10,000 pesos po. Wow! Naku, napakadali ng hulaan yan. 10,000 pesos na yan, ha? Kaya naman, Alfredo, pwede ka pang tumawag dito. Araw-araw, pwede kayong tumawag dito sa hulaan mo. Makihula dito sa hulaan mo ang kapital ko. Dahil bukas, 8,200 pesos na ang pwedeng mapanalunan dito sa hulaan mo. Ang kapital ko. Back to Studio 2, Sir Kombuch and Binibining Joanna. Baka tama si ma'am. Kasi nabanggit kanina na ang presyo nung kanyang isang produkto, 270. Siguro yung tumatak sa isip Oo, niya. No? baka akala niya magkano. Hindi niya nahulaan yung pinakakapital. Pero yung 10,000 po, ma'am, yun pa yung sa Spanish Jardine. So, eto na talaga. Eto na, nung nag-start na, kasama na dyan yung mga reject, yung mga research and development, yun ang umpisa po. At least, humula. Hula. She may not like it. She may not You may not like the person. Ayun. So, 10,000 pesos po, Sir Alfredo. Better luck next time. Pwede pa po yan. Pwede ka pang matawagan. So, yung 10,000 po galing So, kay hindi na Financer. disqualify sila, Andres. Hindi po. Ibig sabihin, pwede pang tumawag. Pwede pa. Hanggang sa makahula. Yes, hanggang mag 1 million tayo. Bigyan ko na lang kaya ng premyo. Wag kung hindi sila tututok everyday. Dapat lagi silang nakatutok. Yun lang naman po yung mechanics eh. Mag-like, mag-comment, Hindi, mag-share. araw-araw bibigyan mo para tututok na talaga. Wow! Grabe yung sponsor. Ayan. Ma'am, baka may gusto kang pasalamatan. Part din po ba tayo ng DTI? Yes, part din po ako ng DTI. Sa ngayon, nasa KMME ako. May session kami. Tapos, member din ako ng DTI EMB, yung Export Marketing Bureau nila. Of course, Escaparate, One Export. Tapos, DOST setup. Beneficiary po ako. BFAR. Tapos po, syempre, kayo po, gusto ko kayo pasalamatan for giving us this chance para i-promote yung products namin. Kay Kong sa maraming ideas na binigay niya. Marami pa pong susunod. Feeling ko pag uwi ko ng bahay, maghahanap na ako ng source ko ng mga isda. Tapos, yun po, sana po, yung mga supermarkets po namin, available nga po kami sa Fisher Mall, Cash and Carry, Unimart, and Makati Supermarket po. Soon po, sa marami pa. May mga under negotiations pa po kami. Yung sa Unimart po sa ang Unimart Capital Commons po and Unimart dito. Green Hills. Okay. Pero tayo po, saan tayo located, ma'am? Parañaque po. Parañaque yung commissary po namin. Aba, malapit sa Paranaque. duty-free. Speaking about duty-free, I talked to the general manager of duty-free, Vico Angala. And sabi ko, pwede ba maglagay kami ng pro-Pinoy portion
para lahat ng mga nag-guest natin at talagang pwedeng exportable yung produkto, ay makapag-display kami. Sabi naman niya, sige, sige. So, I will recommend your product as one of those. Thank you po. Para nandoon na sa duty-free, magkakaroon ka na ng prestige. Yes. So atin po, yung mga pangalan po ng bote ulit natin ay... Better Options po ang brand name namin. Better Options. Meron kaming gourmet tuyo, regular and spicy, tapos adobong tahong and buttered garlic tahong. Ayun. Better option. Better Yes, better option. Another name for that, no other option. No other options. Ibig sabihin yun, the best. Ang sinasabi namin kong, we are your better option. Sa dami ng pare-parehong produkto, kami yung better option nyo. Okay. Basta better, no? Yes. Good, better, best. Best. Wala na yung best. Good, better, better. Better pa. Ayan, ma'am, baka meron kayong payo o mensahe na pwede nating ibahagi dun din sa mga gusto ring magtagumpay sa negosyo. Actually, ano naman po yan basta dedicated ka at gusto mo yung ginagawa mo. Along the way, syempre, may mga, may mga makikita kang problema. Huwag ka lang titigil. Tuloy lang. Kung mapagod, magpahinga, then kinabukasan, yun ulit, gawin mo ulit. Yun po. Hanggang sa, eventually, makikita mo, yun na pala di ba? Sabi nga nila, malayo pa, pero malayo na. Diba? Napakagandang payo yun. Yes. It's just good as saying na kung saan ka masaya, doon ka. Yes. And the measure of success is actually when you're happy. Yes. What good is it if you have billions of dollars kung hindi ka masaya? Tama. Di ba? You cannot buy happiness. So pag sinabi mong may passion, kung may passion ka sa isang ginagawa mo, like ito, gourmet, better options, that means masaya ka sa ginagawa mo. So kumikita ka na, masaya ka pa, what more can you ask? Di ba? Nasa And iyo na. yung mga problema naman yan, that is part of the challenges. Ito yung mga pagsubok sa negosyo. I would like to bring back again the experience of one of the most successful na naging guest natin dito sa Pro Pinoy. 13 times siya nag-fail. 13 times nagkaroon siya ng leksyon. So 13 times he became richer as far as knowledge and idea is concerned. So on the 13th time, she became successful. So what's your plan? What's your plan? What's the name of the business? It's now not just in the Philippines but in other countries. Meron na siyang komisari. May komisari siya sa Australia, may komisari siya sa US and sa Europe. Yes. So that is now the lesson of the day. Wherever you are happy at kumikita ka, yan ang dapat mong gawin. And itong mga failures, pagsubok ito, which will make you richer in knowledge. Yes. Diba? Yayaman ang kaalaman mo. And you become a wiser man. Tama. Tsaka doon makakatulong ka na ng mas maraming tao. Kaya dapat hindi ka ma-discourage pag nagkamali ka because Tuloy lang. these are actually lessons in life. Ang Yes. lagi ko ang sinasabi, tuition fee yan. Tuition fee yan, di ba? Kung sinasabi niya, true. tuition fee yan. Ayun, maraming salamat, Thank you po. Thank you ko. Thank you very much, Faye. Thank you, ma'am. And again, usapan natin Yes, yes. Akong unang titikim, hindi yung asawa mo Yes, Labahita at Kasi lamayuta, napabayaan mo na yung lamayos. asawa mo sa kusina Opo. Dito naman, kami muna. Maraming salamat po, Miss Faye ulit. Maraming salamat po. Naway nakapagbigay ng inspirasyon at kayo'y aming nabigyan ng momentum na makapagsimula ng sarili ninyong negosyo sa kwentong narinig natin mula sa Better Options Food ni Miss Faye Diesta. Bukas, tuloy-tuloy pa rin tayo sa pagpapakilala ng mga naiibang stories of nego success. Kung saan ang galing, produkto at sipag ng mga Pinoy ay tunay na namamayagpag. Ako pong muli si Joanna Lunang, yung kabalitaan sa mga pinakabagong pwede ninyong pagkakitaan. Have a safe Thursday morning, Barangay Radyo 1. Ako naman si Congressman Boots Pichay. Di kami titigil sa pagsuyod sa buong mundo ng mga kwentong kapupulutan ninyo ng inspirasyon, tips at teknik sa pagnenegosyo. Lagi ninyo kaming samahan, Lunes hanggang Biyernes from 9 to 10:30 in the morning, exclusive sa Radyo 1. Dito, Pinoy ang angat. Dito, Pinoy ang sikat.
Dahil tayong lahat ay Pro Pro-Pinoy! Pinoy!